So yung Mayong mga adlaw katiktik sa ako mga suking taga-tanaw dyan, mga katiktik, magpapalit pala ako dito ngayon ng gulong sa ating CRF para pag umakyat tayo ulit ng bundok ay hindi na tayo masyadong madudulas kasi napupudpud na po mga katiktik ang ating old stock na gulong, kaya pinapalitan natin dito ng MX53. At ito nga yung spike niya mga katiktik, medyo maganda yung spike niya, sigurado kakapit naman to mga katiktik. Hindi na tayo masyadong idulas nito, dudulas pa rin to pero hindi na masyado mga katiktik. At ito naman yung sa likuran niya mga katiktik, at ang size ng nabili ko is 110/100. Medyo nagka-problema ako dyan ng konti mga katiktik sa likod kasi konti na lang ang clearance sasabit niya sa sobrang laki mga katiktik. At syempre hindi lang gulong ang bago, meron tayong bagong interior na 4.10 para sa likod at 2.75 para naman sa harap. At ano pang hinihintay ni Kuya, binabaklas na agad niya ang gulong natin sa likod ng ating CRF. At ilang mga sandali pa mga katiktik ay nailapat na niya ito sa machine pagkatapos niya mabaklas ang gulong. Ay mga katiktik, nagkwentuhan pa siya sa kasama niya mga katiktik kasi meron daw ding ganito ang kanyang tiyuhin mga katiktik. Ay mahilig din pala siya sa mga enduro mga katiktik ang tiyuhin niya. Ayan, konting hintay lang at natatanggal na. At pagkatanggal nga, siyempre tatanggalin yung interior at isa lang sa kanyang mahiwagang machine para hindi na siya masyadong mahirapan sa pagsikwat at pagbaklas mga katiktik. So ang luma na interior nito mga katiktik is ating itatabi para gawin nating reserba. So dalhin natin yung mga katiktik ang ating luma na interior. So antayin na lang natin si Kuya na matapos maggawa mga katiktik. At isa pa, magpapalit din pala tayo dito ng brake pad mga katiktik. Ayan, so bibigay ni Kuya sa akin kasi gagamitin natin yung mga katiktik. So para mapabilis ang kanyang pagbaklas, ilagay agad niya doon sa kanyang robot na machine mga katiktik. Yang katulong sa kanyang paggawa para mapabilis ang pagtanggal ng gulong o apak-apakan lang ay tanggal na agad yan mga katiktik. Ayan o, so in just a second tanggal na agad yung gulong. At ito na nga yung bago mga katiktik, nilagyan niya ng pampadulas para hindi kumapit mamaya kapag hinanginan. At syempre isalang ulit niya doon sa kanyang machine para hindi na mahirap pag sikwat-sikwat mga katiktik, papasok ulit. Ang kabilang side na lang ang kanyang sisikwatin yan para mailagay yung ating interior. So yun lang mga katiktik, napaka basic lang talaga. Ayan, so matagal naman to bago mapudpod, siguro mga abot din yan ng 3 years. Next 3 years tayo ulit magpapalit. So shout out pala kay Kuya, maraming thank you. Dahil ako ang naging boy na mano nito mga katiktik, ang aga ko dito magpapakabit ng gulong sa kanyang shop. So mayroon kasi akong nakita, ang pinakamalaking vulkan pala sa Pilipinas is yung vulcanizing shop. Ewan ko lang kung totoo yun mga katiktik. Pa-comment na nga lang kung totoo yung nasagap kong balita. Just comment down below mga katiktik. Ayan, so sinisikwat na ni Kuya para maibalik na ay maikabit pala ang ating bagong gulong. After magkabit, siyempre hanginan na niya mga katiktik, at nung nakita ng okay na, di ikabit na agad niya doon sa likuran mga katiktik. So ganun lang. At ito na nga, kitang kita naman mga katiktik. So pagkatapos niyan, ito yung naging problema ko, masyadong dikit siya mga katiktik. Nasira nga yung ano niya mga katiktik, ang tawag nun, yung mudguard dun sa likod, yung plastic, kasi dumikit yung gulong natin sa huli. Kaya ang ginawa ko, pinutulan ko na lang mga katiktik. So wag na kayong mga katiktik magbili ng gulong ng 110/100. Kailangan talaga 100/100 lang kung magdi-trail kayo, kasi sasabit nga doon. Kung mag-adjust naman tayo sa palikod mga katiktik, ahatakin natin, kailangan din natin ng mahabang kadena. So magpapalit tayo ng kadena mga katiktik.
So mas maganda palit tayo ng plus 2 na swing arm. So marami tayong gastusin kapag gano'n ang ginawa natin. So yun, nasa unahang gulong na tayo mga katiktik at malapit na maikabit ni kuya. So natapos na yun mga katiktik, pinadulas lang niya kasi hindi lumalabas yung line. Kailangan kasi pag ginanginan lumalabas po yung linya. So pagkatapos niya mga katiktik, kinabit na agad ni kuya. At nung matapos na may kabit, pumunta agad ako doon sa pinakamalapit na paggawa ng mga katiktik mekaniko kasi hindi sila gumagawa ng brake pad dito mga katiktik. At ito na nga yung output pagkatapos niya mapalitan ng gulong. Ayan o. So pwede na tayong lumarga mga katiktik. At dito naman sa kabilang shop mga katiktik, nagpapalit ako ng brake pad sa unahan at saka sa likuran. So medyo nagka-problema ako ng konti dito sa likuran mga katiktik. Medyo lumapalya yung niya kasi nahugot ni kuya yung hose. At buti naman dahil na late na ako ng konti sa clean work at dinala ko na lang mga katiktik kahit hindi pa masyado kapit yung preno. At pagbalik ko kinagabihan mga katiktik, sarado na pala sila si kuya, kaya dito na lang ako sa kabila niya nagpagawa mga katiktik. Pinadrain ko na lang ang brake fluid mga katiktik, at yun pagkatapos niya may drain ay nag-okay naman agad ang kanyang preno mga katiktik. So imbis hindi ko pa mapadrain ng brake fluid, napadrain ko tuloy mga katiktik. At okay naman ang naging resulta. Bumalik na siya sa kanyang pagkapit mga katiktik. So hanggang dito na lang. At maraming salamat sa panonood. At abangan nyo mga katiktik ang gagawin pa nating mga vlog kasama ang ating CRF mga katiktik. So maraming thank you. At shout out na lang din kay kuya sa drain ng ating brake fluid. Maraming thank you.